Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So eto, nambubudol na naman po muli itong ating Vice Presidente, syempre sa mga OFW. So halos ata yung Middle East nalibot na, no? Ni Vice President Sara Duterte. Anyway, basahin lang muna natin tong balita. VP Sara flies to Kuwait to visit Filipino community. Uy, Sara, malayo-layo pa ang 2028 presidential election. Masyado ka namang maagang nangangampanya. Although, masasabi na lang natin na, kunyari, sige, itago na lang natin sa pangalang binibisita niya ang Filipino community, pero nandoon na yung maagang pangangampanya. Diba? Halata naman kay VP kasi ang ginagawa, maninira, i-uplift yung kanyang pangalan. My goodness. Alam nyo, karamihan sa mga OFW, naaawa na lang talaga ako. Kasi may mga OFW na busy sa kanilang trabaho, pero supposedly, nandun ang vice presidente, madaming umiidolo, pinupuntahan nila, tapos ang ending, magagalit yung amo, mapapagalitan sila. May mga ganong pagkakataon. Pero anyway, mga minamahal, sa tingin, tanong ko lang, yung trip na to, official ba to? Official trip ba to? Kasi itong si Sara Duterte, alam naman ninyo, no, na sumobra na siya mga minamahal sa kanyang mandatory leave. So, hindi na to, I think, official trip. Diba? Pwede nating sabihin na personal trip kasi pinapayagan naman siya. Bibigyan naman siya ng travel authority. Pero, magtataka kayo, diba, na itong si VP Sara Duterte lumilipad ng ibang bansa, halos hindi mo na nga makita dito sa bansang Pilipinas, tapos mataas pa yung rating. So, sinong niloloko ninyo? So, sabi dito, Vice President Sara Duterte visited Kuwait on Friday to meet with the overseas Filipinos as her office defended her frequent foreign trips amid scrutiny from Malacanang and Congress. Kino-call out ka lang naman kasi palagi ka na lang nasa ibang bansa. Tingnan nyo kung ano yung nangyayari ngayon sa Davao. Pakita natin sa inyo mga minamahal. Pakita natin kung ano yung nangyayari ngayon sa Davao para alam ni Vice President Sara Duterte. VP, ito yung nangyayari sa inyo ngayon sa Davao. Bumabagyo. Yan bumabagyo, mataas yung flood control. Mataas yung flood doon sa inyo. Bakit hindi mo na lang kaya, may video ko. Yan bumaragasang baha ang meron sa inyo dyan sa Davao. Kita mo naman nata, no, VP? See? Grabe, no? Naging presidente na lahat ng kanyang ama. Lahat-lahat sila. Pero tingnan nyo yung Davao. Napabayaan. See? Yan o. Baha, haba ng baha, kita naman ninyo, diba, mga minamahal? Tapos, meron siyang speech na nagpaparinig siya. Ba't ba ginagawang normal na lang natin ang baha? Like, matatawa ka na lang. May papanood ako sa inyong video, mga minamahal, na itong ating Vice President, ang lakas pumuna sa baho ng iba, pero sarili niyang baho, hindi mapuna-puna. Oy! By the way, mga minamahal, habang nandun si VP Sara Duterte nakikipag-uto-utuan sa mga OFW, itong ating presidente, tingnan ninyo, pakita ko sa inyo, kung paano at gaano ka-workaholic. Dapat may resibo tayo. Ba't ganon? Nahina signal, guys. Wait lang. Mahina yung signal Yung simento rito, natutulog sa kamay. Hawakan mo yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman dyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan ninyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata,
desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, para magiging completed yan. Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Okay. Narinig naman ninyo, no, mga minamahal, na itong ating presidente, nagtatrabaho, binibisita yung mga flood control project, nagawa din ng kanyang ama na hindi man lang tiningnan kung yung mga contractor ay legit na nagtatrabaho. Nagigets ninyo, mga minamahal? Kitang-kita ang kadungisan na ginawa ng kanyang ama. Na tingnan nyo, nililinis ngayon ng ating presidente. Habang ang ating presidente nagtatrabaho dito sa bansang Pilipinas, meron naman tayong vice-presidente na nandoon naglalamyerda po niya ng electric fan. Ay, ng aircon. Wait lang. Pinalakasan ko lang yung aircon, guys. Ang init. Hindi pala naka-high fan lang pala siya. Kala ko yung aircon talaga. Alright. So, yun na nga. Diba? Habang may presidente tayong trabaho dito, trabaho doon, we have a vice president na, lamyerda dito, lamyerda doon. Tapos, pag uwi ng Pilipinas, ang dala kahihiyan sa social media. Imbis na pride ka ng bansang Pilipinas, pride ka ng Filipino people, ang malalaman naming balita, chismis. Ang malalaman naming balita, dala-dala mo, nakakabagot na mga story coming sa ibang bansa. 'Di ba? Sinisiraan mo yung bansang Pilipinas. Like, nasa tamang pag-iisip ka pa ba, Vice President? 'Di ba? Instead na makipag-cooperate, makipagtulungan ka na lang, nandyan ka na naman sa ibang bansa nakikipaggaguhan. Hindi ka ba tapos? Ang aga ng pangangampanya mo eh. Kung po pwede ba, sikasuin mo muna yung area mo. Malayo pa yung 2028 presidential election. Hindi pa nga sure kung makakatakbo ka kasi pwede ka pang ma-impeach. Diba? Asikasuin mo yung trabaho mo. Asikasuin mo yung pinangako mo sa mamamayang Pilipino. Diba? Hindi yung puro paninira. Wala ka na bang ibang gawain kundi yan na lang, manira na lang? Sinuswelduhan ka ng mga taxpayer, tax ng ina ka. Pero ano yung ginagawa mo? 'Di ba? Imbes na magtrabaho, paninira, boycott kay ganito. Ay nako mga minamahal, the best Vice President ever talaga. Itong si Vice President Sara Duterte. Unahin mo muna ang flood control sa inyo. Kasi feeling ko substandard lang yung materials na ginamit dyan sa lugar ninyo, kaya ang bilis tumaas agad ng baha. Instead na maglamyerda ka, unahin mo muna yung lugar ninyo. 'Di ba? Sa mga OFW naman dyan, ingat-ingat din, sa mga sinusuportahan ninyo. Kasi at the end, baka kayo yung mawalan. Sa pambubudol nila. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.